Sister Ashley. Yeah.
There's no other, nobody greater than you.
Ngayon naman, salamat po sa Panginoon sa buhay ng ating worship team at sa mga makalangit na awitin na ating inihandog para sa Kanya. Ngayon naman po ay dadako din po tayo sa isa pang bahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon, ang ating pagbibigay po. Okay? Bago po yun, babasahin ko po sa inyo muna yung reminder sa atin ng Panginoon na matatagpuan po sa Kawikaan, chapter 3, verses 9 to 10. So, sabi po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamahinang na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuya. Amen po ba? Amen. Ayan. So, God loves a cheerful giver po. Okay po? So, habang inihahanda po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon, hahandagan naman po tayo ng special number ni Sister AJ and Sister Sa. So
Inaaniyahan ko po ang bawat isa at extend po natin yung ating kanang kamay sa ating mga kaloob. At tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin Panginoon na kami ngayon ay magpupuri Panginoon sa pamamagitan ng aming mga kaloob Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa puso ng bawat isa Panginoon na nagbigay ng mga kaloob na ito Panginoon. Alam ko po na ikaw po Panginoon ang magbabalik Panginoon sa kanila ng mga pagpapala at gayon din Panginoon sa mga hindi nakapagbigay. Alam ko po na lubusan mo po silang pagpapalain upang sa susunod Panginoon ay makapagbibigay po ba sa inyo Panginoon. Patuloy mo po kami turuan Panginoon na magtiwala Panginoon sa iyo sa lahat ng bagay na aming gagawin at sa iyo lamang po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po makatayo ang bawat isa para po sa pagbasa ng scripture reading. Makipagbukas po tayo sa Romans chapter 1 verse 16 to 17. Verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Verse 17, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Salamat po sa pagbabasa dito. Ayan, amen po. So ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa pakikinig ng salita. Ihanda po natin yung ating mga spiritual ears. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa salita ng Panginoon na dadalhin po sa atin ang ating pastor na si Pastor Den Adornado. Amen po, magandang umaga. Purihin po sa araw nito ang ating Diyos. Isa naman po palakpakan dyan. Parang medyo po kami natin. Dapat masaya tayo pag Sunday po, di ba? Oo nga! Di ba parang madali? Sabi nga daw, di ba pag sinabing ako, nabayaran ko na lahat, dapat masaya ka eh. Dapat po ang Kristyano po, lagi siya masaya. Kasi sapagkat bayad na po ang lahat ng ating kasalanan. Yan po, at yan po yung binasa po nating teksto po. Babasahin ko po ulit sa banyagang pagkakasali. Ito po sinabi. Napakaganda po nito. Parang, kumbaga mayanin tuloy natin siya sa pinaka-magandang balita. Ano ba yung pinaka-magandang balita? Na nabalitaan nyo. Ito po yung pinaka-magandang balita. Sabi po rito niya Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed, from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Medyo mabigat po yung kakalabanin ni Apostol Pablo dyan yung sinusulat niya. I think nasa Corinth siya niyan eh. Tapos may gusto niyang bumalik ng Rome. Ngayon po, kasi ang gusto niyang pag-inig dyan po, yung philosophical view ng mga tiga-Roma. Kumbaga po kayo, pumunta kayo sa isang bansa po, tapos babanggain niyo yung ideolohiya nila doon na ang hari na sinasamba nyo, hindi yan talaga yung hari. Andal ako, etong hari na to. Sabi niya, hindi ko kinahiya ang balita na ito. Yung dala-dala ko. Sino po rito hindi nahiya i-profess or kasi minsan ganun po ang pangyayari, di ba? Nahihiya tayo na malaman na tayo ay tagasunod ng Panginoon sa Kristo. Pero sabi niya Apostol Pablo, hindi ako nahihiya. Kahit sino pa yung kaharap niya. One time nga po may nakaharap siya dyan na governor, ay gusto niya i-convert, di ba? Hindi nakapagsalita. Pero naisip, parang gusto mo i-convert. Ganun po ba kadanda yung balita na yun, yung gospel na yan? Meron pong isang tao, debotong Kristiyano po,
Mongha, pari po siya. Sometimes he fasted 3 times a week. Nagpa-fasting siya 3 times a week po. Kasi yun yung paniniwala niya na through fasting, magiging matuwid siya sa paningin ng Diyos. 3 times a week, tapos 6 hours, he confessed sins. Yung mga kasalanan niya, napatawanan siya ng Diyos. Sabi niya nga kung pagiging mongha lang ang usapan, ako yung mongha mapupunta sa langit. Kasi sa pagsunod niya, natutulog siya sa sobrang lamig ng lugar nila. Sa sobrang lamig, natutulog siya doon. Wala siyang kumot. Sabi niya, gusto ko madatnan ako ng Diyos na napupros para malaman niya kung gaano ako kadeboto sa Kanya. Alam niyo po kung sino yun? Si Martin Luther po, yung isa sa Reformation po. Isang reformer po. Pero one time po, sa pagdedeboto niya, kasi po ang mga monga po, di ba yung monastery po, ang monastery po kasi yung mga monga doon sila nag-stay. Ang naman po ng monastery, puro libro. Pero si Martin Luther po, pinatanggal niya po yung monastery niya kumbaga sa ibang lang po. Kasi po, minute siya ng ating Panginoon sa Kristo, sabi niya, hindi ka mapupunta dahil sa iyong mabubuting gawa. Pinadala ko ng Diyos dito para sa ikaliligtas ng tao. Sapagkat walang taong umabot sa pamantayan ng Diyos. So kahit ano palang tumbling mo, kahit ano palang, ay, magsisimba na ako linggo-linggo, hindi na ako magmumura, hindi na ako manunungayaw, hindi na ako magsasabi, wala pa rin niya kapatid. Kasi siya kung isipin mo, 3 times a week kang nagpa-fasting, tapos 6 hours ka, nagpe-pray, and kino-confess mo yung sin mo. Sabi niya talagang, kumbaga, pero wala pala daw, wala din pala. So, mabuti na lang po yung Panginoon sa Kristo na namatay sa krus. Yan po yung pag-uusapan po natin. Ang topic po natin sa doon na to is about fullness, kabuuan. Pwede siyang complete or full. Pero, sa binasa po natin is first turing sa Romans chapter 1 verse 67. Sabi doon, for I am not ashamed, because it's for salvation and the righteousness of God. So, ang title po nito is the fullness of gospel. Sino po ba yung nakakaintindi ng malayan about sa fullness of yung gospel po? Di ba sa madaling salin, it is a good news or a good message. Ito po daw yung sinabi ni Job, sagot sa sinabi ni Job. Buksan po natin yung mga ating mga aklat po sa Job 24 verse 4. Ayun dito po. Ito po. How then can be man justified with God? Or how can be clean that is born of a woman? Sabi ni Diyos, paano ba magiging matuwid yung isang tao? Sabi nga po ni Martin Luther kanina wala na siyang ginawa puro pabutihan na talaga Nagkulong sabi niya, yun po yung sagot, the good message. Job chapter 25 verse 4, sabi niya, how then can be justified with God, or how can be clean that is born of a woman? So doon pala po sa good message, wala talagang umabot sa pamantayan ng Diyos. Kahit anong gawin po natin talaga, salvation is a different thing. Wala tayong kinalaman dyan kapatid. Pinili tayo ng Diyos hindi dahil sa atin, dahil, nag-church ako dyan, sinama ako dyan, napili ako ng Diyos. Hindi. Sabi doon, this is the answer of asking how men can be righteous. Sabi po doon, none of the inventions or calamities except Christ is the power of God. Marami na nga po daw na invento ngayon. Yung maraming bullet train, tapos meron daw mga taong matatalino, at yung mga kidlat, di ba yung mga bagyo po, pero none of them sinabing power of God yun, di ba? Wala. Isa lang po ang tinutukoy na power of God, ang kamatayan po ni Kristo. Pag sinabing power of God, that is Christ. Hindi porkit may invento niya, kapangyarihan ng Diyos yan. Hindi Yung nagkaroon ng tsunami mo, nga nakataas yun, 100 feet yata po yung tsunami. Pero wala sinabing, that's power of God. Ang magandang balita po, ang kapangyarihan ng Diyos, yung pinaniniwala natin si Yesu Cristo po. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, buksan po natin. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but to us which are saved, it is the power of God. Sa iba po, isa tong kahangalan.
yung ginagawa po natin, yung pinaniniwalaan natin, yung gospel na wala kang ginawa, pero niligtas ka. Wala kang participation, di ba? Napili ka. Napakapalad, kumbaga po. Sa iba, kahangalan yun. Pero sa atin, this is the power of God. Hindi aksidente po. Gusto kong palakasin ng bawat isa sa inyo po na ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, may ginagawa man tayo ng tingin natin hindi kaigay-gaya sa Diyos, pero napili ka niya. At ang power ng Diyos hindi nagbabago. Kung paano niya niligtas yung mga mananampalataya dati, sila Abraham, sila Moses, sabi, the righteous shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya niya. At bubuhayin siya ng pananampalataya niya. Hindi lang po dito. Hindi lang po dito yun. Sa darating na buhay pa. Because ang power ng Diyos hindi lang sa lupang ito. Sa kabilang buhay pa po. Medyo parang imposible yan In 1 Corinthians 23:24 po, basahin pa po natin. But to them which are called both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. 23. First Corinthians 1:23-24. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to the Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Kasi po, ang mga Hudyo, mahilig sa himala. Kung babasahin niyo po ay babaybayin yung Bible niya, yung book na yan. At ang mga Greek naman, gusto nila ng knowledge. Kaya si Apostle Pablo, binabangga niya talaga, hindi tama yan. Hindi sa pamamagitan ng kanyang matalinuhan o may inatay yung science. Bumaba na siya. That's the power of God. Sabi niya, For the Jews demand signs and tricks, seeks wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. Kahangalan sa kanilang ginagawa natin, yung pananampalataya. Pero tayo naniniwala tayo kapatid. Diyan na dapat pagtibayin ng isang mananampalataya. In Psalms 40 verse 9, basahin din po natin. I have told the glad news of deliverance in the great congregation. Behold, I have not restrained my lips, as you know, O the Lord. That's the good news. May inaalala po ako kung may hindi kayo mag-score sa YouTube. May pinapanood po ko isang preacher, si David Jeremiah. One time po, in-invite siya ng presidente ng Amerika. Pastor po yan si Pastor David Jeremiah. In-invite po siya sa isang na gusto siya mag-preach nung Amerika. Hindi po pinangalanan yung presidente po Sabi niya, pwede ka mag-preach dito, pero wala kang dalang Biblia. Yung ibibigay namin, yung ibibigay sa'yo ng sekretary yung notes, yun ang gagamitin mo. Sabi, syempre, sabi niya, 40 years, 30 years na siya sa ministry. Doon na po daw siya natakot. Si David Jeremiah. So, taas daw kung baga, andun yung asa, parang ganyan kataas daw yung pinaka-naluluklukan niya. Wala kang dalang Biblia, tapos kapirasong papel lang na binigyan ng sekretary, ikaw na bahala. Sabi niya, okay, preach the good news. So, kinabahan po daw siya Talagang sabi niya, ano kayo gagawin ko? Buti may kaibigan po daw siya doon. Ginagaw niya yata, hindi niya daw maalala kung ginagaw niya ba o pinagpalo niya. Ako yung testament mo. Tapos doon, bawal pinagbabawal yung Bible Tapos pagtingin niya po, hinahanap niya yung Romans 5:7. 5:17 niya parang doon po. Hindi niya mahanap yung Romans. Ngayon po, what the good thing is, napapanoon, hindi napapanoon, i-preach mo dapat yung salita ng Diyos. Sabi nung isang sekretary din po doon, Pastor, ang galing niyo po kasi yung hinto niyo po bago basahin yung Romans. Natuwa. Then, umuwi daw siya sa bahay. Pag uwi niyang kinausap niya yung apo niya, sabi niya, Grandpa, ba't gano'n, pastor ka pero hirap kang hanapin yung Romans? Hindi ganyan yung pastor. What I mean is,
kahit nasa kahirapan kang gano'n, halimbawa ako po mag-preach ako ng gano'n, sabi ko, that's courageous yung ginawa niya po, di ba? Ma-preach na lang yung Panginoon sa Kristo. Mawala yung reputasyon niyang magaling na speaker, mawala yung, ay, Apostol ba yan? Kasi po, hindi usapan, hindi ako natatakot. Sabi niya ni Apostol Pablo, wala na, hindi na ako nahiya. Siyempre, pwede siyang tuyayin doon. Ano ka ba? Di ba dati kang prosecutor ng mga Christian? Pero dala-dala mo na ngayon. Yung balita ng Kristiyano. Season, out of season, dapat i-preach natin ang magandang balita. Marami po kasing hindi pa naniniwala. Paisi-isi lang po sa buhay. Nakwento ko nga po natutuwa lang ako kung paano nasiship ang isang isip ng isang tao. May nakasabay po ako na klase sa palengke kasi naglakad ako. May dalawang matanda nga ako naglalakad. Sabi ng matanda, ang hirap maglakad dito, nayo, bibili sila ng ulam sa palengke. Sabi ng isa, yung iba nga gusto maglakad eh. Tama, di ba? Yung iba nga gusto maglakad, ikaw nagre-reklamo kapag naglalakad. So, mga kapatid, kailangan natin bilang mga Kristiyano rin, baguhin natin yung isip. Ganun din po, kailangan natin mabago yung pag-iisip ng mga ibang tao. Hindi sagana natin sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo. Sabi, ang good news, power siya ng salvation. So, kung walang mag-i-speak niyan, walang mangyayari. Tatawagin ni Lord yan, pero yung pagkalalim, nasa atin dapat yun. Ipapaunawa natin, that's the power of salvation, is the good news. So, what is the message of the gospel? Ano ba talaga yung message ng gospel? Sabi doon, it is not what man done for God. It is what God done for man. Hindi yan sa ginawa mo. Ang magandang balita, yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Condemn tayo lahat, hindi tayo umabot sa pamantayan niya, pero ganun pa man, pinili niya tayo upang maligtas. That's the good news, di ba? Tama po, di ba? Sino po ang ayaw ng good news po? Pag umaga nga po di ba, syempre may mga GC tayo, di ba po? Ako binubuksan kong GC, yung medyo good vibes, para yung araw ko, hindi ma-spoil, tao lang kasi tayo eh. So gusto talaga natin good news. Pero ang pinakamagandang good news, ito po, hindi tayo mapupunta sa impyerno kung pagsasampalatayanan natin ang salita ng Diyos. That is the good news. That we were justified. Alam niyo po, sobrang hirap po sa isang korte po. Ang hirap bibigyan ko kayo ng isang example po kung gano'n hirap. Kuya, bakit yung salvation, kailangan niya yung gospel, kailangan ng backup ng gospel. Kasi may nasikaso kaming kaso. Gusto nyo ikwento ko? Kwento ko, may nasikaso po kaming kaso nung pinsan ko Nakwento ko na rin po yata ito na yung babae nagpakasal sa hapon po. Sigakan po kasi inaalaw yung divorce po. Tiga-Caloocan po, nagpain pa nga ako dun sa Caloocan Tapos ngayon po, yung hapon medyo salbahe. Nag-divorce po. Ngayon, kawawa naman yung Pilipina, di ba? Siyempre, sabi ko, ba't gano'n naman? Ang gusto ng Pilipina, matanggal yung apelido ng hapon sa kanya. Wala namang divorce po rito So, may may certain legal procedure dyan. Kailangan ng petition to recognize na may divorce doon. Alam niyo po, kapatid, hindi pala gano'ng kadali. Kasi, ang batas ng hapon, wala silang translated na English. Japanese talaga sila, moron grammarian talaga sila. So sabi ng pinsan ko, paano natin maano kaya ito ulit din? Paano natin maano? Sabi ko, wala pa silang translation na English. So, kinausap nila yung government, yung DFA dito. Sabi ng DFA po, binigyan ko na ng copy yung mga korte. Para kung sakaling may ganyan, maraming reklamo po kasi ganyan Kung sakaling magkaroon ng problema ng ganyan, humingi na lang kayo ng copy doon sa bawat korte. Okay, pumunta yung pinsan ko sa korte. Sabi ng korte, binigyan ko din bawat yan. Doon na lang kayo. At saka meron naman kaming online website, i-download nyo na lang doon. Sabi ng pinsan ko, okay, pag dinownload mo naman yun, paano ko patutunayan sa korte na legit yung website? Kasi maraming peking website, di ba? So, kapatid, kung paano mahirap i-justify yung kasalanan o yung mga pagtalisuran natin
salita ng Diyos, ganun din po tayo dinasipay ng Panginoon sa Kristo. Maraming pinagdaanan, maraming kinonsider po. Kaya, di ba po, pag nakulong isang tao at nakalaya, ano pong sinasabi? Di ba pag nanonood kayo ng pelikula, magbago ka na? Di ba po, hindi naman sinabi, so ang taong justified o nakarinig ng gospel, hindi pwedeng hindi niya babaguhin ang sarili niya. Sagana kay Kristo po. We were not just justified, we reconciled also. Dahil sinira ni Satanas yan. Noong serpent, nilin lang si Eva. We are justified, reconciled, sanctified, and redeemed. Binawi tayo, tinubos tayo. That's the message of the gospel po. Kaya, minsan po kasi nasi-shake talaga tayo eh. Pag ako po, pag may, everyday gumagawa po tayo, nagkakasala tayo sa Diyos. Sa isip, sa salita natin po. Pero yun lagi pong isipin nyo na, we are justified. Gusto ka i-comfort ni Lord, at gusto ka rin niya bigyan ng confidence to preach the gospel. Ang akala lang po kasi ng iba talaga, we go to church regularly. We go to prayer meeting regularly. Tutugtog. Pero ang tanong, you preach the gospel ba? Alam mo ba talaga yung gospel? Yung good news. John 8:36, basahin po natin. At the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Christ is the power of God. Kung nasa Panginoon ka na, sa Panginoon you are, pinalaya ka na. Kasi po, di ba sa Peter sabi, ano man nakakasupil sa'yo, alipin ka yan. Kung nasusupil ka nung old nature mo, alipin ka pa rin yan. Kung nasusupil ka ng etong bago mo nature, yung new nature mo, alipin ka rin yan. Alipin ka ng Panginoon sa Kristo. Si Martin Luther po yung pinaka magandang halimbawa po na kahit anong effort pa ng isang tao, wala talagang mangyayari. Ialay mo lang lahat sa Panginoon sa Kristo. Sabi niya nga po, grace alone, Christ alone, Bible alone. Sola Biblia, sola Christi, and sola grace po. Sola fide. Wala na po iba. Kasi minsan po nami-misinterpret natin o nami-misconception na siguro pagka gumawa ko ng mabuti, ligtas ako. Sa totoo, hindi ka pati ganun. Pandilim lang po yan. Wala kang parte, wala tayong kabahagi sa kaligtasan. Differenting talaga po. Na, gusto ko maunawaan. That all authority was given to him. In Matthew 28:37 po, basahin din po natin. And when they saw him, they worship him, but Psalm 37. Matthew 28 verse 37 po. Dapat sabi po doon, 18 po pala. 28:18 po pala. Sabi po doon, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has given to me. Sa kanya po lahat. So yung kaligtasan, siya may author niyan. Siya ang authority niyan po. Hindi ka malakakalapit sa Panginoon sa Kristo kung hindi ka tinawag ng Diyos. That's the message of the gospel. Yan din po yung ipipreach natin. Kasi maraming believers po, talagang o kaya nanlalamig po. Kasi nasi-shake yung faith nila. Hindi na nila alam yung kabuluhan. Alam niyo po, number 1 na tumatalo sa Kristiyano ngayon, minsan po kasi yung challenges sa ministry, di ba? Pag hindi ka na nag-challenge, tinatamad ka na, commitment, yan. Pero dapat paglabanan mo, kasi titignan mo po doon, yung Panginoon sa Kristo, yung magandang balita. Nagpapagal po tayo, hindi dahil gusto natin maligtas. Ginagawa natin as a response sa ginawang kabutihan ng Diyos. That's the message of the gospel po. That Christ died for our sins. Namatay ang ating Panginoong sa Kristo sa ating mga kasalanan. Sabi nga, di ba?
isumpa ang taong isinabit sa punong kahoy. Tama po? Nasa Galatians po yun. Hinamak niya po yung kahihiyan na yun para lang magkaroon tayo ng kaligtasan at makalapit tayo sa Diyos. Dati po, bago ka makapunta sa kabanal-banalang lugar, marami ka pang gagawin. May dadaanan ka pa, mag-aayuno ka pa, mag-o-offer ka pa. Ito po pinakamagandang ginawa ng Panginoon sa Kristo. Rumekta tayo. Wala na. Faith alone lang. Dati po, kailangan mo mag-offer ng ganito, mag-ayuno, kung ano-ano pa. Hindi ka pa makakapasok doon sa pinakabanal-banalan. Kasi kung hindi ka karapat-dapat. Pero ngayon po, dahil nakakapanalangin tayo ng diretso sa Diyos, nakakahiling po tayo sa Kanya dahil sa Panginoon sa Kristo. Di ba po, nung pinako siya, nahati. Sabi nga po the message of the gospel, dapat tayo una nakahanap. Sabi, kung kayo, magkakagatan, ubus tayo pare-pare. Hindi dapat po yun yung mga nakarinig na magandang balita. Baka masamang balita ang narinig po. Not just the message of the gospel, what is the meaning of the gospel? Yung mensahe po, it is not what man done for God, it is what God done for man. Yung ginawa ng Diyos para sa tao at hindi yung ginawa ng tao para sa Diyos. And the meaning of the gospel, that it is the power of God for salvation. In Romans 10:17 po, sige po, basahin po natin yung Romans 10:17. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Faith comes by hearing and hearing, and we should not ashamed of it. Sabi, kailangan ipangaral yung salita ng Diyos. Marami na po kasing lazy Christian talaga sa totoo lang po. Honestly po tayo, di ba? Wala tayong Bible study. Ano na po nangyari, di ba po? Wala tayo, katulad yung sabi po ni Ate Nori kanina, Sister Nori po. Walang nadadagdag ba sa atin? Ba't parang tayo lang lagi? Kaya pare-pareho tayo nanghihina sa pamamagitan nun. Nanghihina din po ako. Kasi sa nakikita ko rin po. Pare-pareho tayong apektado. Kaya kung sabi, kung tayo'y magkakagatan, ubus-ubus tayo rito. Di ba po? Dapat po tayong mga nakarinig ng magandang balita. Magtulungan po tayo rito. As a church. Tayo na nga lang nandito, o konti na nga lang tayo. Tapos may nawawala pa. And we should not ashamed of it. We have to preach the gospel. In Luke 24:47 po. And that repentance and remission of sin should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Sabi po, all nations. Tayo nga po dito lang Hindi ko po alam kung anong nangyayari. Hindi ko hinahanap yung kahinaan ng church natin po. Kaya po ito tinataasan kasi may plano yung Diyos sa atin. Nananalangin tayo na itaas natin yung church natin. Panalangin din po natin, tumaas din yung spiritual ng bawat isa sa atin. Hindi lang po kayo, pati ako. Kasama po ako doon. Pare-pareho po pare-pareho tayo tao. Pare-pareho tayo binigyan ng pananampalataya. Through Christ, the power of God shown to us. Sa Acts chapter 13, verse 38, basahin po natin. Let it be known to you, therefore, brothers, that through this man, forgiveness of sins is proclaimed to you. Ang binabanggit po din yung Panginoon sa Kristo. Sabi doon, let it be known to you, therefore, brothers, that through this man, forgiveness of sins is proclaimed to you. Mahirap po i-preach yung salita ng Diyos.
pag hindi natin na-apply sa sarili natin. Tama po ba? Nag-hold back tayo. Pero kung if you're confident enough na ipangaral yung salita ng Diyos, sa totoo lang po, natitake for granted na talaga yung essence of Christianity. Meron niya po ako nakikita mga churches ngayon, more on music na lang talaga sila. Siyempre po, ang gusto ni Apostol Pablo, sabi niya, in orderly worship, nandun po yun. Dapat may hymn, may lesson, may tongues. Sa atin po, wala nun. Kasi sumasabay tayo minsan sa nakasanayan po. Buti nga, may hymn po tayo rito eh. Di ba po, may hymnal songs po tayo rito eh. Meron po nagde-lesson. Yung ibang church po, kung nakita nyo talagang secular, sabi ko, hindi ko alam po, hindi ko sila dinadjudge. Pero sa pamantayan ng Diyos, sa pag ginamitan mo yung Bible ko, parang sabi ko, hindi na nga umabot sa pamantayan, hindi mo pa pine-perform yung tama sa paningin ng Diyos. Tama po ba? Dapat makitaan man lang tayo. Marami po ngayon, sa totoo lang po, malungkot, kahit ako, kahit nakikisalamuha ako, iba yung tingin sa mga lingkod ng Diyos, lalo na po sa mga pastor. Mabigat po yung tingin nila. Sabi ko, gusto ko po yun tanggalin po. Hindi ko sinabing mali sila yung Siyempre, in-experience po, di ba? Sa mga na-encounter nilang mga lingkod ng Diyos, sa mga na-encounter nilang mananampalataya, nagkakaroon sila ng pamantayan na ganito pala. Paano natin mapipenetrate yung magandang balita sa kanila? Di ba po? Sabi po doon, let it be known to you therefore, brothers, that no man forgive the sins proclaimed to you. Dapat sabihin po natin yan sa mga kapamilya natin, sa mga nakakasama po natin. Lalo-lalo na po sa atin, huwag tayo po manghinaan. Sabi nga po, di ba, iulit ko po, yung Revelations po, ba't kayo panghihinaan? In times of troubles po, di ba? May nagpipreach yan, nung nakaraang Wednesday po, nasa tansa ko, tapos dinanong po ako ng isang member doon, Pastor, totoo po ba yung tribulation? Sabi ko, totoo po yun. Ano po ang isa nyo ron? Sabi ko, ganito na lang kapatid, hindi ko in-emphasize yung akin, yung sarili kong aral. Sabi ko, kung babasahin mo yung Revelation chapter 1 to 3, andun yung 7 churches. Yung Laodicea, yung dulo, yung fashionable church, mayaman church sila. Yung Thyatira, yung false church. Andun po lahat. Fearful church, may fearful church din po doon. Ang Revelation chapter 1 to 22, gusto ko po i-preach to sa inyo, sa mga hindi nakakatun ng prayer meeting. Ang Revelation chapter 1 to 22. Sa chapter 1 to 3, andun yung 7 churches. Ma-identify nyo kung sino kayo doon. Pagdating ng 4 to 18 po, that is the tribulation. Pagdating po ng chapter 19, doon pabalik yung Diyos. So, ibig sabihin po, hindi talaga dadanasin ng mga Kristiyano yung tribulations. Kasi kukunin na po sila, ira-rapture sila. Kaya marami pong binabaliwala po yung rapture. Sabi nga rapture, pwedeng mangyari anytime talaga siya, mga kapatid. Kahit maraming preacher po ngayon talagang inaano ng rapture because we are on the last days talaga. Sabi, parang katulad ng panahon ni Noah pagdating ng anak ng Diyos. Libang na libang yung mga tao ngayon. Ano po sabi? 2 bagay lang po. Mapapansin nyo kung pasama ang mundo. Sabi po doon, addiction of money at yung inequality. Addiction of money, inequality. Ano nangyari na po ba ngayon nun? At meron na pong, sabi nga po doon sa Revelation, so sinulat niyo dyan. Ang mga mangyayari, isulat mo at ang mga nangyayari at mangyayari pa. Alam niyo kung bakit po? Magkakarugtong po kasi ang present, ang future at ang past. Pinoporsyado niya yung mangyayari. Marami na ngayon, addicts, di ba po? Kaya nga po yung pinost ko sa Facebook, sabi ko, kung kailan na malalaman mong enough daw yung pera mo pag mamamatay ka na. Kasi ngayon mabuting mayamang hangad, di ba?
Sobra na yung pera niya, pero sakto doon pa siya namatay. So kung hanga rin yung maging sapat yung pera nyo, that is the time when you die. Isa po yun. Kaya sabi niya po Sir Pablo, alisin yan. I-focus mo sa Panginoon sa Kristo. Huwag kayong maging mapagmahal sa pera. Kasi kahit anong chase mo dyan, hindi magiging sapat yan hanggang nandito. Maliit kita mo, kaya mo pagkasyahin. Malaki, kaya mo pagkasyahin. Tama po ba? Sabi mo, sapat lang pala, no? Sabi nga po, ang sagot sa covetousness is contentment. Makontento kayo sa ginagawa ninyo sa buhay nyo. Huwag niyo pong babrasuin. Medyo mahirap talaga. Ngayon po, iba na talaga yung hirap. Tama po ba mga nanay? Iba po yung hirap ngayon, daman-dama po. Pero huwag kayo, do not lose heart kayo, sabi niya. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Sapat ang biyaya ng Diyos. It shows also the righteousness of God. The meaning of the gospel is not just the power of God for salvation. It shows also the righteousness doon po sa verse na binasa natin. In Isaiah 61:10, basahin po natin. Sabi doon, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God, for He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself like a priest with a beautiful headdress, and as a bride adorns herself with her jewels. So yung righteousness, inano po sa atin yun, nung tinanggap natin yung Panginoon sa Kristo, nung namatay siya para sa mga believer po. So bilang sukli po, i-preach the gospel. Yan ang the Great Commission po. Ipangaral natin yung magandang balita po. Lahat po ng bagay dapat paghirapan, pero itong salvation po, hindi natin pinaghirapan po yan. Ang kailangan na makita sa buhay natin. Kasi meron pa talaga tayong hindi pa naaabot mga kapatid. In Philippians 3:9, basahin din po natin. Philippians, and be found in Him, not having a righteousness on my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Sabi nga po, you cannot please God without faith. At yung faith ay yung Panginoong Kristo po. The message of the gospel and the meaning of the gospel is the power of our God for salvation and the righteousness of God. Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo po, ginamit ang Kanya po ng abot ng pagiging matuwid po. We are sanctified, justified, redeemed po. Kaya po tayo magsigasigayo, season out of season, ipangaral po natin. Wala na po honestly talaga po, I'm brutally honest yung church natin kaya hindi dumadami kasi implication po pag walang Bible study in church hindi nilalago. Pumunta po kayo sa ibang churches. Ano unang itatanong sa inyo? May Bible study ba kayo? Kasi doon po nagsisimula, tama po ba? Nabuo po ito dahil sa Bible study. Yung mga members sila Tenori, sila Sister Malo, sila Sister Benny, sila Sister Tess. Bunga po sila Sister Anita, sila Sister Pina po. Lahat sila po bunga ng Bible study. Kaya pag may Bible study, pwede niyo po kami nakaarin nila Pastor Benji. Kasi po yun na lang po yung magiging, kumbaga po, response ko. Yung maghatid na salita ng Diyos. Wala naman ako may open na iba sa Diyos. Kundi yung katapatan lang po sa pagdilito. Yung pinapagawa niya po sa akin. The message of the gospel, it is not what man done for God, it is what God done for man. The meaning of the gospel, may clear po to, that is the power of God for salvation and the righteousness of God.
Number 2 po, the massiveness of the gospel. Si Apostol Pablo po, nung pumunta po siya ron sa Roma, delikado po kasi talaga yung buhay niya. Sabi niya nga, ilang beses silang nasiraan ng barko. May time po na aambushin siya, inabangan siya. Kasi dahil sa salita lang ng Diyos, papatayin, i-assassinate si Apostol Pablo. Dahil talagang hindi katanggap sa mga Romano yung ginagawa niya. In Romans chapter 1 verse 14, basahin niyo po. Maiksi lang ito mga kapatid. In Romans chapter 1 verse 14 po ito kung sabi, I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. Diretso na po natin. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. Sabi niya, I'm under obligation. Hindi lang sa Hudyo, pati rin sa mga Griego. Nasa Asia Minor po sila. Well, nandito po sila sa Asia. Dito po nagsimula yung ano. Pero, pumupunta pa sila. At wala pa ng mode of transportation na maganda. Sabi po doon, I am obliged. Obliged daw siya. Na ipangaral yung salita ng Diyos. Pag sinabing obligado ka, anong gagawin sa'yo? Paghahanapan ka. Kasi inobliga ka ng Diyos eh. Obligado ka, nakarinig ka. Dapat pinapasa natin yan. May nakakatawa nga akong kwento tungkol sa good news eh. Sa good news and bad news eh. Gusto ko lang ano po. May dalawang magkaibigan po daw. Sabi nung kaibigan, yung isang kaibigan po kasi, may sakit po. Hindi matas yung sakit niya. Sabi, ano ba talaga sakit mo? Yung isang kaibigan, ilan na lang yung pina-check upan niya. Hindi ko talaga ano talaga sakit ko eh. So, yung isang kaibigan, sige, refer kita dun sa kilala kong doktor. Kasi magaling yun eh. Sabi niya, okay sige. Lumipas yung panahon na magaling nga yung doktor, na-detect daw yung sakit. Siguro alam niya yung kwento na to. Tapos, na-detect na nga yung sakit. Sabi yung kaibigan tumawag, hello, kamusta? May good news and bad news ako sa'yo. Sabi, ano ba yung good news? Yung good news, nalaman na yung sakit mo. Tama ko, di ba? Ano yung bad news? May 2 days ka na lang natitira at kahapon pa kita hinahanap. So, di ba po? Sometimes gano'n eh. Ipipreach natin yung gospel, huli na. Di ba po? Dapat, ano mo na, seasonal natin yan. Baka, katulad ka nung kay Lazarus, papuntahin niyo po doon. Yung papuntahin niyo po ang mga Abraham si Lazarus sa mga pamilya mo. Wala na po yun. So, mahalaga po, ipapangalan. Sabi doon, Romans 1:14, I am under obligations both to Greeks and to barbarians. Ano po ibig sabihin nun? May 5 ibig sabihin po yung sinabi niya po sa Pablo. There is no regional barriers. Alam niyo po sa Iran, sa Ukraine, yung mga inaano po ngayon, hindi nila alam yung si Kristo eh. Maraming hindi nakakalam si Kristo. Pero may isang Iranian po, Muslim devoted. Tumanggap po. Hindi ko lang yung video eh. Pero tumanggap po siya. So there is no religion. Huwag kayong matakot. Hindi ko na sinabing pag nakakita kayo, yan nyo. Kailangan mas wiser tayo. Hindi porket ganito na yung sekta ng isang tao, hindi mo na ipipreach yung gospel. Season out of season. Dapat no religional barriers. Religion. May mga kaibigan ka dyan, iba yung paniniwala. Kaya ikaw, parang bolba ka na, parang kakabarahin ako nito ah. Number 2 po, there is no ethnical barriers. Ano man lahi yan, mauunawaan ka niyan mga kapatid. Patunay po yan. Yung Iranian po yun, hindi niya maintindihan yung preacher na Amerikano. Pero tumanggap po siya. Alam mo bakit? Because the power of God is salvation. Maiintindihan niya yan. Kahit Bisaya man o ano yan,
Basta yung power of God, yung magandang balita, mauunawaan yan. Hindi, may language barrier eh, may ethnical eh. Iba yung kultura nila doon. Yung pumunta si Apostol Pablo sa Roma, iba po takbo kaisipan doon. Di ba ang namamayan nila po doon ay mga papa po, Catholic Church, di ba po? Pero wala siyang takot mula noon. So there is no regional barriers dapat po, there is no ethnical barriers. Number 3 po, there is no philosophical barriers dapat, barriers. No philosophical barriers. Ipipreach mo siya, hindi, kasi kung tao-tao lang po, iba po yung filosofiya ng bawat isa sa atin. Pero si Apostol Pablo hindi niya po nakita yun. Maipamalita lang yung magandang balita. And first and foremost po, ito pa rin pang-apat lang po, isulat ko, there is no personal barriers. There is no religional barriers, no ethnical barriers, no philosophical barriers, and no personal barriers dapat. Isa po dahil nadadala tayo ng damdamin natin. Si Apostol Pablo medyo personal po yung sinabi niya. Hindi ako naiyak na ipangaral ng magandang balita. Ang nag-uutok sa kanya yung salita ng Diyos. Kaya siya, I'm eager. Kasi kung taong may habag ka, gusto mo ipamalita, di ba? Kung naawa ka sa kapamilya mo, sa kapatid mo, dapat eager ka talaga eh. Pero minsan mababaw lang kasi yung pagkaano natin. Hindi natin binibigyan talaga yung naano namin salita ng tanong natin. So mga kapatid, doon po tayo natatapos. Maraming salamat po at nawa po sa maiksing ano na po yan, bigyan po natin ng the message, the meaning, and the massiveness of the gospel. That is the fullness of gospel. Tatlo lang po tandaan nyo. The message of the gospel, it is not what done for God, man what done for God. It is what God done for man. Number 2 po, this is the power of salvation and the righteousness of God. And number 3 po, the massiveness of the gospel. Wala dapat barrier. Dapat ipangaral natin siya. No religional, no ethnical, no philosophical, and no personal barriers. Dapat mapangaral natin ang Panginoong Jesucristo. Sa pag-uwi natin, sa pamumuhay natin araw-araw kapatid. At doon po tayo natatapos. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Pastor Deng, sa natapos na salita ng Diyos na tunay na nakapagpapapukaw po sa ating mga yung mga nangangailangan po dyan ng mga Bible studies. Ready po kami. Napapanahon at sunday na nakakapagpagising ng ating mga spiritual na damdamin. At ngayon po sa ating pong pagtatapos, nandugan po tayo ng ating mga kapatid ng Imabras Fans. Kasabay po ng ating paglitong ng mga special offering po para po sa ating church building. Habang umaawit po ang ating kapatid na Sister Lorraine. At sino po ang nagnanais na magbitbit nito? Pinag-cover ko na po pala si Ate Raynalyn kasi po meron po silang ganap ni Pastor Joel at nag-iwan na lamang po sila ng kanilang offering sa church building. Sa akin po, mamaya po mga women, tayo pa mag-ikon-ikon. Inaanihan ko pong bawat isa na tumayo at sabay-sabay ko natin ang ilan ng ating Panginoon.
ngayon po para ipanalangin ang ating mga special offering at ang ating mga kapatid sa Korea at ang ating principal sponsor, tawagin ko po si Ate Joy Dildo. Lagi po manalangin. Panginoon, maraming pong salamat muli, Lord God, sa oras po ito, Diyos, sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon, na nagkaloob po tayo ng oras, Panginoon, at paglilingkod para sa iyo, Lord God. Lahat ang ginawa po namin sa buong oras na ito, Panginoon, ay inaayos po namin bilang papuri, pasalamat at pagsamba sa iyo ng ilang pangalan, Panginoon. Lord God, dalangin po namin, Panginoon, na aming mga puso ay maging tama, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, Diyos. Patuloy mo, Panginoon, pag-alapin sa aming mga puso na maglingkod, Lord God, at patuloy, Ama, na ibahagi ang iyong mga salita. Salamat po sa salita mo, Panginoon, na binahagi mo sa umagang po ito sa pamulitan po ng Panginoon na aming pastor. Munting Panginoon, Lord, I pray na ang mga salita mo, Panginoon, na binahagi, ay hindi po mawala ng kabuluhan ng Diyos, maging challenge po sa bawat isa po sa aming Panginoon na patuloy, O God. Lord, dinadalanan din po namin ang mga kaloob sa church building, Panginoon. Thank you, Lord God, sa mga taong patuloy mo pong ginagamit para po mapatayo ang iyong iglesia. And Lord God, dalangin po namin kami na bilang mga anak mo, Panginoon, Jesus, na hindi po dinipende sa church building, but Lord God, nais po namin, Panginoon, na lumago, lalo sa aming po spiritual na buhay. Bless mo, Panginoon, ng mga taong nagkaloob, ng mga taong nag-sponsor at ginagamit mo, Panginoon. Ibabalik mo po ito, Diyos, sa kanila ng sisigrigigat ang maabaw, Panginoon. Maraming po salamat, Lord God, sa umaga po ito, Panginoon. Purihin ka, nakilahin ka, O Diyos, sa aming po mga buhay. In Jesus' name. Amen. Salamat po, Ate Joy. At bago po tayo tumako sa ating closing prayer, sa mga announcements po at mga birthdays, meron po ba tayong inutang? Hindi na po. Sa lahat po ng mga birthday celebrants ng October, binabati po namin kayong lahat. Si Ate Daily na nag-celebrate ng birthday natin niya noong Friday Women's Fellowship po ay salamat po, Ate Daily, sa masarap na dito. Salamat po at pagpalain po lalo ang iyong buhay sa pagbibigay mo ng iyong presensya sa Panginoon at naniniwala kami na magpapatuloy ka po sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. At kung Ate Daily, kung sino po yung nais sa aming ibang sabi doon, kami po ay nakaready. Tayo po ay nakaready. Kasama po natin mga pastor. At para po sa mga schedule, sa mga susunod, tingnan nyo na lamang po mga schedule sa ating mga GC. At mamaya po sa yung mga women's na iwan po para po doon sa ating collection ng church building. At sa ating pananambahan tuwing Merkules, kahit po yung mga youth na hindi na umaten, please, nakikiusap po kami sa inyo. Please, wala na po umaten na youth dati po ang sigla-sigla nyo. Nawa naman po kami natin ang ating prayer meeting. Nakaraan po na kalungkot dahil marami po may sakit, marami po hindi nakadala. Mga anak, mga youth, pwede po ba yun? Parang ayaw sumagot. Walang sumagot. Mga youth, pwede ba umaten tayo Wednesday? Wala pa rin sumagot. Last na lang, hindi na ako magpipilit. Mga youth, makakaten ba tayo Wednesday? Wala talaga. Grabe, ang sigas last na lang talaga. Mga youth, makakaten ba tayo ng Wednesday? Parang pilit, huwag na nga lang. O sige. Sa youth fellowship, mamaya. Kaya ba? President. Kaya ba natin mamaya i-handle ang youth fellowship? Buhayin na natin. Kasi huwag natin ang kayo matapos ang church bago pa natin uli buhayin yun. Kasi dati na natin ginagawa eh. Kumbaga, natigil lang kayo sa church building. Kaya ba natin, President? Mga youth, mamaya, youth fellowship, kaya ba? A-attend kayo? Ayaw magsisagot. Kaya ba kayo mga bibig? Bahala na si Lord. Kaya na po ang bahala. Basta mamaya i-gather po natin ang ating